Alright, room tour tayo. Kala mo talaga napakalaki ng kwarto para room tour, no? Ano na lang, review na lang tayo ng kwarto. So, maganda nga ba yung 850 pesos dito sa Manila, sa Pasay City na kwarto for 12 hours. So, the answer is okay lang naman, not bad. May mura sana talaga doon sa Dimorphy pero wala punuan. Ganoon naman talaga pag mura tapos maganda. So, talagang yan eh. Pila balde talaga mga tao dyan para makapagpahinga, matulog. So, ito yung kwarto na kuha natin sa halagang 850 pesos. Okay na siya, nakapagpahinga naman ang maayos. Natulog tayo bandang alaw na ang check-in. Nakatulog ng alas 2. So, nagising ng alas 6, tulog ulit, nagising ng alas 11. So, okay na. Although may mga pa rin ako, may mga puyat pa rin akong hindi nabawi. Pero okay na yun, at least nabawasan ng konti. So, ito yung labas pala. Yan. So, 9th floor itong building na to. Okay naman, no? Tipid sa ba to? Tinipid ang kwarto, like maliliit lang. Okay na kasi wala. Ito yung pasok. Yung labas. So meron silang elevator, dalawa. 9th floor siya. Consists of 2 elevators. Ibig sabihin, parang connecting. Kung meron connecting flight sa aeroplano, so meron ding connecting elevator sa dito sa building na to dito. Red doors, no? So kung kayo pupunta ng Pasay City, isa to sa marirecommend ko sa inyo na kwarto, hotel. Okay naman, no? Maganda. Malinis, hindi amoy sigarilyo. Ang maganda lang dito, meron silang talaga protocol na bawal mag-yosi. Bawal magkalat. So, ang laki ng dito, deposit 500 pesos. So, ibig sabihin yung mag-check-in dito, mga disente talaga, no? So, takot talagang mag-iiwan ng mga kalat, mga mancha, alam niyo yun. Kasi ang purpose kasi ng mga deposits ngayon maliban sa baka dalhin yung mga remote control, para mapangalagaan yung mga linens nila sa mga mancha, ganun, mga stain, mga unwanted stain in the mga dumi. So, yung ko lang, concern ko lang dito, I mean yung masasabi ko lang na hindi kagaya sa iba is yung dingding. So made of walls lang yun. Walls ba tawag dito? Basta hindi siya concrete. And kung may concrete man, ito lang wall sa wall nila. And malakas ang aircon. Tapos okay din ang internet. Okay din ang telephone. So ito pala yung nila, window view. Alright. So akala ko kagabi pagka umaga dito gigisingin tayo ng ingay, pero hindi naman pala. Hindi siya di ba? May mga sasakyan na marami pero hindi natin maririnig yung ingay. Okay, buksan natin. So soundproof siya. Isa sa recommended, pero may mga dito marami pang hotel, hindi lang to. So ito na nga yung isa, Kabayan Hotel. Window view muna tayo kung ano makikita rito. So yung tulay na yan papuntang Nichols all the way to airport. Tapos Sogo Hotel yung isa, yung ito, that's a Sogo Hotel. Ito naman, di ko alam to, pero hotel din to eh. Pero itong Kabayan Hotel naman, ayan, Kabayan Hotel. So that's 3-star hotel. Pinakamura dyan na kwarto is 2,900. So siya, magandang hotel na rin yan, decente din. And kung mag-check-in kayo dito, 3 ang marirecommend ko sa dito na aking napuntahan na mura lang, no? Pero hindi hotel yung isa, ito. Itong kulay dilaw na yan. So that's mansion. Ay, ayan. Park Avenue Condominium. Yung Park Avenue Condominium na yan, ang
Ang kwarto dyan is 900 pesos. Pero doon lang sa sa aking na-check-inan. So pwede nyo kung pwede kayo mag-comment dyan para makita nyo ang video na aking vlog or review vlog sa kwarto nila dyan sa condominium na yan. Tsaka may swimming pool pa yan, ang ganda. So that's Park Avenue condominium. So ang magkano bang kwarto dyan? 999 pesos only. For 24 hours talaga siya ha, hindi 22 hours yung check-in time alas 12. Alas 12 tapos check-out alas 12, hindi ganun. Kung anong oras ka nag-check-in, yun talaga yung check-out. Maganda yan. Mura lang yan ha, kumpara sa iba. Mas pabor nga yan kung kung long term ang yung stay, like 2 araw. Mas maganda dyan. Kasi may kusina. Pwede ka magluto, libre, may gasol sila. Basta may lutuan, no? Free use of kitchenwares, mga basic cookwares. Tapos meron silang refrigerator na pwede ka mag-store ng iyong mga inumin, alak, tubig, mga drinks, ice cream, kasi may ref. O ng mga ulam. So pwede ka makapagluto kung gusto mo magtipid. Although may mga pagkainan din naman just right in the corner, around the corner. May mga restaurants, pero mas maganda talaga yung tayo yung mamimili sa grocery store ng mga pagkain, kahit mga dilata, no? Tapos prituhin mo na lang. Meron dyan, maganda yan. So dito sa Pasay City, yan ang pinaka highly recommended ko na tuluyan dito sa Pasay City, na pwede siya pang pamilya or maraming grupo, like 4-5 ganun. Mostly na yung mga nakasabayan kong mga nag-check-in dyan dati, mga taga Cotabato, Mindanao, mga Hiligay nun, mga Bisaya din. So that's Park Avenue Mansion, Park Avenue Mansion, so condominium. Tapos pangalawa na ma-recommend ko is yung kung budget friendly lang pag-uusapan, na maganda naman na kahit paano, konkreto, malamig ang aircon, is yung De Morvi. Yun nga lang, hindi pwede sa mga claustrophobic kasi siya, masikip, maliit lang yung kwarto. And eto, at saka yung De Morvi na yan, yung sa likod nito, katabi yung lagi kong pinupuntahan dito sa Pasay City, tinutulugan. Siya hindi siya laging bakante. Basta patsambahan na paggabi, weekend na good luck So ito yung pangatlo naman na aking tinutuluyan. Ito yung Red Doors. 850 pesos yung single room. Okay lang for 12 hours naman, no? 850. So mahal pa din kung totoosin ko, i-compare natin sa yun. So bakit hindi ako nagstay dyan? Walang balak na magpunta dyan kasi lang dapat ako 6 na oras lang ngayon. 12 hours gano'n, no? So De Morvi sana muna, kasi sa De Morvi 400 pesos lang. 350 naman yung single room. Pero single room, double room, okay lang yun, no, sa akin. So 400 pesos, nasa budget yun. So dyan sana ako kagabi, kaso nga lang anong oras na? Alas 12 na kayo, no? Alas 12 na kasi. So wala nang panahon para maglakad papunta dyan. Although malapit lang naman yan Di naman talaga siya kalayuan, pero gusto ko na talagang matulog, humidata, at gusto kong magising din dito na area para sakay na ng diretso sa MRT, no? Kung saan ako pupunta ngayon. Pupunta akong Makati. Sabaw kayo mamaya And isa din sa bakit hindi ko rin siya pinili, itong si Park Avenue Mansion, kasi nga komportable na nakatulog na ako dyan sarap matulog dyan, parang wala hanggang ganang lumabas. Syempre limited lang yung oras ko dito sa Pasay, kaya hindi pwedeng tatamad-tamad, no? Kailangan puntahan baka alam nyo yun. So may transaction tayo dito, tapos ang nangyari nagpapahinga. So kayo talaga, kung gusto nyo pahinga, rest, gusto nyo talaga ng tulog, pahinga, walang lakad, so dyan na kayo, Park Avenue Mansion, yan yung condominium na yan. Kaya ako siya iniwasan kagabi, hindi ko muna siya pinuntahan kasi nga baka ako
mapasarap lalo no, sa stay. At baka maging ang aking 12 hours baka maging 2 days, 3 days. So gusto ko yung may gigising sa akin na, oy sir, check out mo na, may tatawag, sir extend ka, o di ba? So yun lang. So ano tayo dito no, window view, ganda. Pasay City. Ang Pasay City, ano dito no, wala masyado silang slums area. Meron ka bang makikita dito ng mga informal settlers malapit dun sa may dagat. Kilakid Diwata, Paris Overload dun. Maraming dun, slum area. Nasa may Sofitel. Banda. Maliit lang pala ang pina-land area. Parang lang Boulevard. Bukana. Kaya na to no, malabo na tong makapasok sa top 10 richest city in the Philippines in terms of assets. Kasi ang daming mga syudad na booming na rin ngayon, like Mandawi City, Zamboanga, Lapu-Lapu City ng Cebu, Iloilo.